tapusin na natin yung usapin by, no, asking your fellow supporters or behind Dave na makipagkita at maayos na lang yung sitwasyon. No? Kasi willing naman na ibalik ng Manalastas kung ano pa po yung perang natitira na nasa kanila ngayon at yung mga gamit ni Dave, no, including alright. So, isa na naman pong video ang ating si-share, no? Ang aking bibigyan ng reaksyon, no, sa video ito ay itong bakit masyado ninyong binabalikan si Archie Hilario, no? At itong ang ating kaibigan, no, na si Mr. Stephen Montialto, no? Ay talagang nag-throwback pa para lang ipakita, no, yung mga videos ni Archie Hilario, no, ng mga time na siya ay nag-charity vlogging. Dahil into charity vlogging din dati ata itong si Archie Hilario. And ngayon is a broadcaster, no? Parang ganun yung naging kwento nito. At bakit siya nadawit? Dahil lamang siya ay nagbigay ng kanyang konting opinion, no? Natanong lang siguro siya or maybe dumaan sa kanyang feed or nalaman niya yung nangyari kay Tekram dahil pareho sila ng content, no? Pareho silang into charity vlogging. And siguro naisipan niya mag-share ng kanyang saloobin about sa matter. And kung ating babalikan yung unang-una niyang naging opinion, no, sa isyong ito ni Dave at ni Tekram, nagbigay lang naman siya ng balancing opinion, no? Ang kay Archie Hilario nga pag-usapan, 'di ba? Yes, nagkaroon na ng iba't ibang speculations, marami ng mga vloggers ang sumausaw, no? Pero ang kanya is mag-usap uli. No? Mag-usap uli para ma-settle talaga yung issue. And yun naman din yung panawagan, no, ng mga vloggers ng Tekram. No? And even the Tekram families. Ayun din ang gusto nila. Makausap si Dig mismo, no? Kahit isama niya pa yung kanyang mga ah, taong nakaalalay sa kanya ngayon. Di ba ba? Yun naman ang naging opinion ni Archie Hilario. Na nakakapagtaka lang bakit sinimula ni BJ na mag-comment ng kung ano-ano at sinasabing nakikisawsaw na naman daw itong si Archie Hilario. Yes, nakisawsaw, no? Si Archie Hilario, but ang sa kanya is opinion lamang na binigay niya. Na para naman sa akin ay wala namang masamang intensyon, no? Part 'yun dahil isa rin siyang charity vlogger and maybe he know, no, Tekram, kung anong klaseng pagkatao si Tekram. And wala, nagbigay lang siya ng opinion niya, di ba? Bilang isang content creator at maaring para sa kanya is issue ito na medyo mainit ngayon at pinag-uusapan. So, nagbigay lang siya ng kanyang sariling reaksyon. Pero ngayon is nagiging parte na siya, no, ng ingay ng dalawang ito, ni Tekram at saka ni Dave. And because of this, nag-throwback ata itong si Stephen at may mga pinakitang mga videos, no, na kung saan itong si Mr. Stephen Montialto pala ay naging parte nung kanyang naging charity before 5 years or 4 years ago. And yan po ang ating pag-uusapan sa content ko na to. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po and pakihit ang notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Okay? All your comments are highly appreciated by yours truly and I'll try my best para po ma-replyan kayong lahat. No? Lalong-lalo na doon sa mga video hinihingi ko sa inyo. No? So maraming salamat po ulit doon sa mga nag-share ng mga nangyari before dahil inaamin ko naman po na hindi pa ganun talaga ka-detailed yung aking
knowledge about sa community ng Tekram. Okay, so doon po sa patuloy na nagbibigay sa akin ng mga link, maraming salamat po sa inyong lahat. At doon sa patuloy pong sumusuporta sa aking channel, ako po'y lubos pusong nagpapasalamat dahil sa tiwalang ibinibigay nyo sa akin para mag-comments or magbigay ng opinion sa nangyayari sa Tekram community. Okay, so simulan na po natin yung topic na gusto kong i-share sa inyo. So ito po yung portion na kung saan nabanggit no si Stephen. Kaya siguro pinost ito ni Stephen para ma-remind si Sir Archie Hilario na once upon a time naging parte si Stephen ng kanyang mga vlogging, no? For whatever reason na bakit niya shinare, no? Maybe to remind si Archie na nakatulong naman si Stephen sa kanyang mga naging pagtulong noon, no? Dito sa kay Lolo, no? Na 5 years ago na ata to or 3 years ago, no? Ilang taon na ba to? Tagal na tong video na to na nahalungkat niya. 5 years ago, no? Na kung saan napasalamatan nga siya. So, pakinggan po natin yung video. Dahil may mga sponsor na pinasalamatan dito. Maming, yan, nandito talaga sa inyo. Yung si Sir Stephen, Yan. yung iba pa. Yan. Dahil sa, kung hindi dahil sa kanila ay wala rin tayong magagawa. Sabi ni Marlene, kay Buboy nga, nagtawag na ng Aroy. Huwag ka man na rin So, narinig niyo po, no? Na nabanggit talaga si Stephen na siya ay isa sa naging sponsor sa pagtulong dito kay Lolo. During the time na si Archie Hilario ay nag-charity vlogging pa, no? So, it's good to remind, pero ano ba yung ano, hindi natin maiwasan na mag-isip bakit kailangan i-brought up pa ito ni Sir Stephen. Well, rights ni Mr. Stephen yan to share this kind of information, but of course it will, di ba, magkakaroon ito ng ibang implication sa ibang makakapanood, especially na ngayon ang naging topic ni Mr. Hilario ay itong si Dave, na ang tanging ginawa lang naman ng tao is magbigay ng kanyang opinion sa kung ano ba yung nangyayari sa community. Di ba? And I hope this is just a throwback of memories na noong sila ay okay pa. Kasi ngayon, lumalabas, hindi na sila okay dahil maraming nangang nasasabi itong si Mr. Stephen. And actually, may mga post din siya, no? So, ang post na ito is, yan. Note, thanks to Archie Hilario. From this video, naalala ko po noong panahon na galing ka sa isang radio station ngayon sana sa kagandahan ng charity vlogger. Sayang kung haluan mo ito ng sawsawang suka at patis at toyo. Huwag ka nang sumausaw sa iba dahil hindi ito nakakatagdag points sa iyong vlog. Just concentrate in your great channel. No? So may reminders pala dito si Sir Stephen. Galing kay Stephen to. No? Siya yung nag-post nito at nag-throwback nung mga time na si Mr. Hilario ay into charity vlogging pa talaga. So lumalabas dito na nakisawsaw, no? Si Hilario. And totoo naman na nakisawsaw siya, no? Everybody knows that. But yung kanyang way of pagsawsaw is balancing, giving a comment, no, on both side at kung ano ba yung dapat gawin. Yun lang naman yung nakikita namin. Isa ako doon sa nakakita ng ganong intensyon, no, ni Sir Archie. Pero the way na ipinapahayag ni Mr. Stephen yung kanyang pagdisgusto ay halatang halata po, no? Kitang-kita naman natin. Although kahit nasabihin natin opinion na to, siyempre iba yung magiging reading ng mga makakapanood, especially yung patuloy ng pagpo-post ni Mr. Stephen. Ito pa yung mga post niya. Sa pagbablog ni Archie Hilario sa 5 taon na ang nakalipas, kahit papaano may isang pangalan na nakatulong sa iyo at sa mga taong napuntahan ng mga tulong ko. No? So,
Yun nga, yung pinarinig kong video sa inyo, yun po yung katibayan niya, siguro na siya ay nakatulong doon sa mga tinulungan din ni Archie nung time na siya ay nagpa-vlog pa. And ito ngayon, na may mention niya na Archie Hilario, isang vlogger na dating nasa radio station, subalit natanggal siya, kaya sa vlog na siya ngayon. Subalit, matalino ang taong ito dahil graduate siya sa Bachelor of Science in Mass Communication, katulad ng nanay ng mga anak ko. Si Tatay Robert ata yung pangalan. Tatay Robert, dahil sa vlog ni Archie Hilario kahit papaano, 5 taon na ang nakalipas, pero naalala ko ito dahil nga nakabahagi ako ni Archie sa kanyang vlog na ngayon vlog na rin niya si Kuya Dave or Lord DBL. No? So may mga ganitong post na si boss si Steven, no? So what does it mean? Di ba? He is calling the attention now of Archie Hilario. Di ba? Na manahimik ka na lang. Para sa akin, ganun yung implication nito. Di ba? Kasi why are you calling the attention of the person if you are not sending message? Di ba? Or why are you throwing back? Bakit mo pinapaalala yung nakaraan? Ano yung purpose mo? Di ba yun yung magiging question natin dito eh. This is not simply to post or to remind. No, you're calling the attention of that person either to make him stop or mag-continue pa siya. No? So, lalaki tong issue na to dahil sa kung sino-sinong taong nadadawit. Na samantalang yung purpose lang naman ng taong dinadawit is mag-share ng opinion niya. Yes, Mr. Stephen is sharing his opinion also, no? Yung saloobin niya. Pero in case na ganito yung gawin niya, why not, 'di ba? Advise itong mga tao sa paligid niya dahil isa naman siya, 'di ba? Sa talagang kumbaga nilulook after ng mga kasama ni Dave ngayon. May boses siya para matapos agad to. Pero hindi eh. Iba yung nangyayari. Dahil eto ngayon, no? Galing to sa kanya rin. Ito. We are currently in the final stage of our primary plan, wherein we will be collaborating in our respective capacity and strategies to cope, heal, and seek justice for Kuya Biel. We have successfully compiled all relevant videos and documents supplemented by records from various establishments. This culmination of our collective efforts is a testament to our unified pursuit of justice against those responsible for the harassment, discrimination, bullying, and mistreatment inflicted upon Kuya Biel, including physical, verbal, spiritual, and financial exploitation due to poverty. Our most potent tools is in this endeavor are the intelligent and collaborative individuals who are working hand in hand to pursue justice through legal framework, addressing violence against women and children as well as financial cases, bolstered by the generous donation of supporter of Kuya Biel. Good luck from our plan A to D. No? So, meron silang niluluto and that's why maybe the estafa is one of those. So, this is not seeking conclusion no? As mentioned by the other supporters or taong mga nasa likod ngayon ni Dave, di ba? So, kaso-kaso to. And I think some of the vloggers are involved in this case, no? Pero is it really, this is really the fastest way para ba ma-solve yung case, di ba? It's a matter of pag-uusap lang naman ang kailangan di ba? And how will you prove na there is a violation doon sa mga nabanggit, no? Nagkaroon ng physical abuse, verbal abuse, even spiritual abuse. Tapos financial exploitations. So ano yung magiging solid evidence dito, no? Hindi po ako abogado, inuulit ko, no? Ano-ano yung ebidensya?
yung pambabalahura ng mga vloggers, no? Yung mga defenders or mga reactors, yun ba yung ilalaban? Di po ba meron tayong freedom of speech and expressions, no? And if there are uh, case na pwedeng pumasok yan is more on the vloggers eh. Di ba? Hindi naman ang Tekram ang madadali dito eh. Yung mga vloggers. Kung sakasakaling ituloy at kung talagang malakas yung kaso. Kasi paano ninyo mabibigyan ng solid evidence against manalastas? Yung perang sinasabi ninyo, inamin naman nila na sa kanila at winithdraw nila. Di ba? Sa loob ng 5 taon, 2.5 lang nasaktan ni Tekram, si Dave. At yun ay parte ng pagdidisiplina niya bilang tumatayong ama. Di po ba? So, paano po magkakaroon ng kaso dito ang manalastas? Ngayon, doon sa mga vlogger na nagmura ng balahura kung ano-ano pinagsasabi, well, that's a different scenario or different case. Diba? Pero ang purpose niyo talaga rito is, diba, mapakita ninyo na may pagkakamali si Tekram sa pagpaaalaga kay Dave. Di po ba? Yun yung main purpose ninyo dito eh. Secondary na lang dito siguro yung mga vloggers. So, instead of doing this, sir, no, bakit hindi ninyo na lang kausapin yung mga kasamahan ninyo na pumunta na lang sa Candaba, settle this issue, makuha ninyo yung mga gamit, yung mga binigay kay Dave. Mas sa ganung paraan, di ba sir, mas mabilis maayos at matatapos itong usapin na to between Tekram and Dave. Hindi ito lalaki ng ganito. Napakasimple lang po ng solusyon. No? Ito ay yung makipagkita si Dave at settle once and for all yung issue. Kung si Dave po talaga ay ayaw bumalik, wala naman pong magagawa si Tekram eh. Di ba? Lalo't ngayon ay nasa hustong edad na si Dave. So, yung takot ninyo na baka siya ay hikayatin, malabo naman po yun eh. Dahil si Dave ang maninindigan na doon. Kahit na maglumuhod, maglupasay, magniyak man ng isang balding tubig o luha itong si Tekram, wala naman siyang magagawa kung ayaw talaga ni Dave, di po ba? So, dapat doon po mag-concentrate. At inuulit ko po, isa po ako sa inyong lingkod na willing, no, mamagitan kung kinakailangan para lang pumunta sa Candaba. Para maayos na po yan. Pero hanggat ganito po yung inyong mga nilalabas at naglalabas kayo ng mga ganitong post, asahan nyo po may mga vloggers na mag-react at gagawa ng kanilang reaction, no? Or magbibigay ng kanilang opinion sa bawat post or bawat sasabihin ninyo. Okay? Kayo po ay may freedom to express your opinion, no? So, same thing with us. Kahit kaming mga vloggers. Ang pinagkaiba lang natin, kayo ay hindi talaga nagsasalita in front of the camera. Pero may mga post po kayo. So, your post is being shared publicly. So, kami po ay may karapatan din na mag-share ng aming opinion publicly. No? So, instead of doing this, sir, why not, diba, convince, no, sila Dave, kasama yung mga taong nasa likod nyo ngayon, na makipagkita na lang. No? And I will make my best, no, kung ako man po ay inyong paunlakan, na mamagitan at samahan sila Dave na pumunta sa Candaba. And I will do my best to ensure their safety. No? Yun lang po yung aking mababahagi. Para po mapatunayan sa inyo na hindi po ako isa sa mga for content. No? Solution po ang habol natin dito. And kaisa po ako ng inyong panig. Same thing with the Manalastas. Okay? So, sana maayos ito sa matiwasay na pamamaraan. Now, if you are going to pursue, well, it's your choice. No? Okay lang po yan. Pero alalahanin nyo, will spend time, effort, energy, money, no? At itong kasong ito ay nandirito sa Pilipinas. So, let's be practical at tingnan natin yung totoong nangyayari dito sa Pilipinas
cases here take years bago po mapansin. No? Yan po ang katotohanan dito sa Pilipinas. Now, if you are really 100% in pursuing a case against Manalastas, well, it's your prerogative, sir. No? Ang sa amin lang, sa akin lang, no? Sa akin, ay tapusin na natin yung usapin by no, asking your fellow supporters or behind Dave na makipagkita at maayos na lang yung sitwasyon. Kasi willing naman na ibalik ng Manalastas kung ano pa po yung perang natitira na nasa kanila ngayon at yung mga gamit ni Dave, no, including those mga alahas na talagang matataas yung value, mahal kung ika nga, no? At yung mga gamit niya na signature pa naman. Dahil hangga't hindi kayo nakikipagkita sa Manalastas o nakikipag-ayos sa Manalastas, the possibility na masira yung mga gamit ni Dave, especially yung mga damit, sapatos at iba pa, no? Kakainin na lang ng alikabok yun. Okay? So, yun lang po, no, Sir Stephen, ang aking konting opinion sa matter na ito. And huwag niyong masamain. Okay? Katulad ng sinabi ko, mag-share kayo ng opinion niyo publicly. So, I'm just sharing my opinion publicly din po. Na may mukha ko lang. Okay? Na nasa harap ng camera. Alright? So, yun lang po. At natuto pa tayo mag-fact check para hindi pa tayo mapagsabihang fake news. So, sa lahat po ng mga kapanood ng video ito, kung kayo man po ay may opinion, share it in our comment section. So, hanggang dito na lamang. Maraming salamat.